5, 4, 3, 2, 1. Wait lang. Hoy! Gising! Angelo! Uy! Gising ka na nga, may tatanong si Mel! Natok pa ako eh. Gising ka nga! Dali lang, dali lang. Nakatok na kami tayo. Guys, sino ang major? Bakit? Ba't ito tinatanong? Wala kasi ako nga feeling major eh. Ano ang may sasuggest eh?
So pare, mag-comtech ka na lang. Comtech. Comtech. Kasi yun eh. yun. Yung ginagawa ng comtech. Masyado explain pare, pero ano yun eh. Comtech ba? Oo, comtech. Ah, yung Comtech, meron ako kalala. 8 years na siya natatrabaho. Oh, yun pala pare, comtech. Ayun oh, comtech oh. Yun oh. Mel, ang Comtech kasi, ganito. Hindi nagkakala yung Comtech tsaka BSIT. Hindi sila nagkakala ng trabaho. Halos information technology, sila kukuha palagi ng mga, ng mga new information through technology. Ang Comtech naman, more on hardware, troubleshooting talaga siya. More on actual. Yung IT kasi, ano siya, yung more information technology. Diba? Kaya kailangan lahat ng information through technology, alam niyo dapat kung ano yung pagbabago technology. Kaya yung doon nakaka-relate ang apps, ang Comtech tsaka IT, hindi nagkakalayo ng trabaho pagdating sa company. Pakasok ko dyan, maintain, plus maintain, make sure all units are free destructive viruses. Tapos, kasi parang ano yun, hilig yan eh. Kung ano yung gusto mo. Parang nung nag-aaral ako, hanggang sa magamit ako ng elementary, high school, hanggang may college. Gusto ko talaga mag-computer. Gusto ko talaga siya. Interest ko siya at the same time, iniisip ko yung trend. Yung ano ba to? Kumbaga sa nursing, ano siya eh. Demand siya, di ba? In that time, nag-aaral ako, nag-demand na yung Comtech eh. May demand talaga siya. Gusto ko talaga siya. Pinili ko talaga siyang course. Pinili. Kasi hindi ako pinahamin ng nanay ko, ito gusto mo. Pinili ko talaga siyang course. Uy, alam niyo ba? Si Kuya Jones, ano yun siya? Chief technician at saka graphic artist. Oh, galing naman niya. Yaman na siguro yun. Yaman na. Naglaring pala yun. Uy, may sasuggest ako. Sasuggest mo? Actually, may kilala akong technical support engineer. Technical ano? Technical support engineer. Kailangan mo kasi. Panoorin mo na lang to. Sa profession na to, kailangan laging updated. Oo, kasi pagka medyo yung hindi ka na-update, talagang maiiwan ka. So, dapat lagi kang updated kasi upgrade ng pacing kasi ng technology ngayon. So, yun lang. And, ano pa ba? Yun, challenging siya as in the sense na yung marami kang ma-encounter na iba-ibang problem. And pagka once na nasolve mo yung problem na yun, parang iba yung fulfillment mo. That time kasi nagbo-boom na yung IT way back 95, tagal na 95. So yun, yung kasi yung medyo in na nun. Actually, wala talaga akong hilig sa IT. Kaso lang yung mga friends ko lang, mga dati kong high school classmate, yun ang napili nilang course. So, yun na rin ang kinuha ko. Then eventually, nagustuhan ko na rin siya kasi mas parang challenging siya. Technical support engineer. Okay din pala yung trabaho na yun eh.
sabay dito. Bongga. Gusto mo pare, mag-ano ka na lang eh. Project manager para Steve. Teka, Ano ang ginagawa ng project manager? ito pare, panoorin mo na lang. Okay, so yung current position ko ngayon kasi as a manager, ako yung nag-handle ng resources and as well as yung human ano namin, resource. Okay, so pag yung sinabi namin sa resources, so that would include yung sa multimedia, sa networking, as well as yung sa mga hardwares and softwares. Okay, so ang tinikator namin dito, both yung student, yung faculty, and non-teaching personnel. Okay, so course kasi during that time, siguro mga ano yun no? 1995, pa-boom pa lang yung IT industry. So, before kasi ang field ko or yung preferred field ko is electronics. Since, parang maganda yung field ng computer, so yun yung pinili ko. Project manager. Maganda rin, pag-iisipan ko na. O sige pare. Ganda naman. Astig yun. O, astig yun, sabi niya eh. Ito pre, kinahilala ako. Kilala niyo si Mang Canlas? Oo naman. Teacher natin yun eh. Kilala niyo si MIT. Si MIT, no? Yung husband niya. Ano? Ngayon, system administration yung trabaho niya. System administration. Kaya ngayon, suggest ko sa'yo, SysAd. Oh. Maganda, maganda yung system. Ganda rin. Paliwanag mo ka sa kanya ang ginagawa. Ang SysAd. Ang systems analyst, ang ginagawa niyan, normally, pinag-aaralan yung mga sistema sa opisina. For example, may mga manual system. No? Then, sa manual system, karaniwan may mga redundancy of work. No? Yung mga paulit-ulit ba, yung ginagawa ng isang tao, ginagawa pa rin, hindi ng ibang tao. So, yung mga ganong bagay, tinatanggal yun. Yung ginagawa na systems analyst, magdi-design naman siya ng bagong system para doon. Doon sa bagong system, may mga procedure na nagbabago. Yung systems administrator naman, more on technical. No? Kasi kung ang major difference ng dalawa, yung systems analyst, more on business. Business process. Yung systems administrator, malaki rin ang scope niyan, pero technical. Pwede siyang network administrator, database administrator, system administrator, backup administrator. Yun yung mga part ng trabaho ng isang system administrator. Hindi ko to pinili. Hindi ko to pinili.
Actually, yung gusto ko, electronics engineer, ECE. Kaya lang napagsahan ako ng ng slot, wala na. Ang available na lang, computer engineering. So, doon ako bumagsak. Anyway, halos parehas na rin kasi ngayon, no? Electronics engineer, electrical engineer, computer engineering. Iisa lang ang binabagsakan. So, parehong trabaho rin. At yan. Dito lang sa bagong company na napasukan ko. Kasi yung nagkaroon kami ng project, recent project. Bagong technology yung in-apply. Zero background ako doon sa project na yon. Wala akong knowledge, totally wala. So, yun ang mahirap. Kasi May bagong technology. oo, part ka ng project, pero magtatrabaho ka, blanco yung isip mo doon sa project kasi hindi mo alam. Sa katunayan, 21 years na siya sa industry. Tagal na rin. Tagal na. Bago siya naging system admin, naging computer technician, Tapos, marine engineer. Marine engineering, di ba, delikado doon. Kaya nga siya umalis eh. Delikado daw. Sabagay. Naging system analyst. Tapos yung nagtrabaho din siya sa ibang bansa. Kaso nabagot daw siya sa Middle East. Dami niya experience. System challenging din yun. Magturo ka na nga lang kasi. may kilala nga ako dun eh. Yung yan yung chairperson ng engineering. Ano yung sinasabi siya? Ulitin mo ulit. Yung chairperson ng computer engineering. Dito sa UP? Sa mga doon? Yun, para mas maintindihan mo, Mel, yun, panoorin mo lang to. Bye. Kasi in the field of IT, para sa akin, it's a continuous learning. You should be a student forever. Kahit na ako, to become siguro excellent ba, paano ba yan, outstanding teacher, dapat maging student ako. Continuous yung learning, lalo na sa field natin ng IT. Nafe-feel natin na when we graduated, everything is obsolete. So iba kasi yung environment sa school compared to the company or industry, no? Parang pagpasok mo sa akin, pinag-aralan ko parang wala. Kasi the school will just teach you the basic and the foundations that you should adapt paglabas mo. Ano ba, hindi napili. It's not a choice but it's a calling from the above. Kasi being a teacher is not compensated, no? But rewarding in a sense when you see your former student or alumni mag-graduate sa successful, andun yung reward. Yung sa lahat ng mga ICT student, siyempre kung mapapayo ka na, kung talaga yung course na yun, gusto nyo talaga, tuloy nyo. Kasi, ano yun na pa kayo? First year pa lang. First year pa lang. Kasi first year kasi, stage ng ano pa lang yun. Stage pa lang. Kaya ako sumama sa ICT dahil, wala lang, barkada lang. Kaya kung nag-umpisa nyo, tapos nyo na hanggang mag-qual. Kasi sayang yung oras, pera, saka yung edad nyo. Hindi kayo bumabata, tumatanda kayo. Sa mga newcomers, ngayon kasi very wide na kasi talaga yung IT, no? So, saan lang, lahat kayong magbabasa, dapat, lahat ng mga newsletter regarding sa IT.
yung subscribe lang kayo through emails or anything na pwede nyo i-update sa sarili nyo para sa IT. Kasi yung field natin, marami kayong pwedeng track na kuhanin kasi pwede kayong mag-focus sa network, pwede kayong mag-focus sa database, pwede kayong mag-focus sa programming. So ngayon, hanapin nyo is kung ano yung strength nyo din sa mga track na yun. For example, mas inclined kayo sa networking. So mag-focus kayo din sa networking. And if ang ano nyo sa database, so database yung kuhanin nyo. Aral lang kayo. Continuous learning lang to. Training. Yun, pinaka-importante yun. Dapat may training. Yung mga product launching, puntahan nyo yun. May mga mapupulot kayo doon. Mga product launching. Kasi parang ano na rin yun sort of seminar and training. Kahit na ano lang, yung background lang na ibinibigay nila, at least natututunan nyo. Hindi kayo, ano ba yun? Pagka napag-usapan o naitanong sa'yo, meron kayo sasagot kahit paano. Hindi yung tinanong sa'yo, ay hindi ko alam yan. Hindi magandang impression yun. Kasi pagka IT ka, ina-expect nung nagiging kliyente mo or ng company, alam mo yun. Sa mga nag-aaral pa lang, dapat wag kayo parating nagdodota. Yun po. Wag masyadong nag-games. So, i-budget siguro yung time sa pag-aaral. Parang lahat dapat budgeted eh. May time for study, may time for leisure, you should have time for your friends, you should have time for your family. Parang iba na kasi, diverse na ngayon, di ba? Everything is in just one click, andyan na. So lahat sa inyo, it's so easy, kaya parang mahirap sa inyo mag-adapt. Parang ngayon nga, parang ang dami kong problems dito sa school concerning yung mga games na nasisira yung pag-aaral ng student because of games. Dahil siguro yung sense of belongingness nila nandun sa computer shop, nandun sa na may kalaban siya, tapos superior siya doon. Pero pagdating sa school, baka OP siya. So, out of place. Wala siyang parang achievement. Hindi nabubus yung moral niya pag nandun sa classroom. Kaya dapat yung teacher, i-reach ang lahat, four corners ng student niya. Dapat na-feel din namin kung sino yung that need much attention. Hindi dapat namin ma-feel na we are superior. Iba na ngayon dapat maging facilitators na kami and participative na ngayon, di ba? Hindi unlike before na ang teacher ang bida, siya may hawak ng chalk and So ngayon, di ba, you were given a chance to be a part of the discussion. So iba na ngayon ang education. So, yun, Mel, gets mo na. So mga pare, salamat sa mga tulong Oo naman. Siguro naman marami na yan. Choices. Oo, dahil choices yan. Hindi ka naman naman yan. What the? Yan, ang dalawang magsyota. Yun.